Pisces, hello! So, sisilipin natin dito sa iyong 2024 12 months forecast. Anong meron mula January hanggang December ng 2024 mo? Yung mga posibleng mangyayari or paparating sa iyo. Pisces, kung gusto mo maging updated sa ating mga readings, don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. Pa-like and follow na lang din yung aking Facebook, Instagram, and TikTok. Send ka lang ng private message sa aking FB page kung interesado ka mag-inquire or mag-book ng personal readings. At yung mga nag-aabang naman ng mga free readings natin, antayin nyo yan. Ina-announce ko sa aking FB page, no? So, stay tuned na lang kung kailan ako uli mag-free reading. Usually, ginagawa ko yung mga free reading during live. Yan, kapag nagla-live ako sa FB, YouTube, TikTok, or Instagram. Okay. Bigay ko muna yung lucky day, lucky numbers mo para sa year 2024 Pisces. Kung mabilis ako, pwede mong i-pause, pwede mong i-rewind. Lucky day mo, Monday, lucky numbers mo, 7, 43, 16, 44, at saka 37. Umpisa na natin, Pisces. Ano bang meron sa iyong January? January muna. Sunod-sunod na yan hanggang marating natin itong December 2024. January. Ano meron sa January ni Pisces? Uy, pwedeng may problem agad January. In the near future na ito, possible nga January na. Sana wag naman masyadong seryoso ito. At kung magka-problema ka man Pisces, sana ay magkaroon agad ng solution. No? Stay alert sa mga maaaring maging problema mo kasi mukhang very soon na yan. No? January, early as January, pwedeng mag-manifest yung problem. Get back to the basics, Pisces. Huwag mong kakalimutan yung mga basic, yan yung mga pinaka-importante, kahit pinaka-simple yan. No, bago ka makarating sa mga bagay na advance, komplikado, syempre, ang uunahin natin lagi yung basic. No? Ito yun, yung pinaka-fundamental, pinaka-importante muna, pinaka-simple muna, dun ka muna mag-focus. May mga bagay tungkol sa family, Pisces, sana hindi naman problema. Yan, kung ano man to, importante na dapat bigyan ng focus, attention, asikasuhin na may kinalaman sa family. Or kung hindi man ito mga ganon na problema or something to, focus about or kailangan gawin, pwedeng mga lang to, pwedeng mga okasyon o basta may mga affairs tungkol sa family mo. Okay? Kung hindi man ito mga gathering, okasyon, salo-salo, sama-sama, pwedeng may mga bagay na importante na bigyan ng attention by January, na may kinalaman sa family mo. February mo naman, wow, birth month mo na itong malapit na beware of self-delusion, Pisces, sa February. Lumulutang ka sa alapaap. Pagdating sa mga sa sarili mo, pwedeng may mga self-delusion, kung ano man itong mga kuning-kuning na mga nai-imagine mo sa sarili mo na hindi naman realistic. O, diba? Yan yun. Mga make-believe. Uy, pwedeng may possible talagang problem sa family or friends. Yan, may affairs ka na nga. Sabi ko nga, di ba may mga importanteng bagay sa family January. February, pwede pa rin. Okay, at this time specific na ito, sinasabi pwedeng magkaroon ng problema, kung hindi man sa relationship mo sa kaibigan, pwedeng sa family. Okay?
Yan yung concern sa Feb mo. At may makakadeal ka or relationship, lalaki. Romantic man ito, hindi Pisces. May makakadeal ka dito. Lalaki, ano? Bandang March, birth month mo, Pisces. February and March, birth month mo eh. Oh. Sa March naman, wag kang mag-back down sa opposition. Kung ano man ito mga opposition na ma-encounter mo. Ano man yung mga sumasaliwa sa'yo, kumukontra, or ano, tao man yan hindi. Huwag kang aatras, Pisces. Okay? Yun yung mensahe para sa iyo. Huwag aatras, huwag susuko. Merong something exciting paparating sa iyo bandang March. O, kasi siguro yung iba nagsiselebrate kayo ng birthday nyo. Baka may mga exciting na kaganapan bukod sa birthday mo, no? Yan. Uy, may happiness and well-being. Sana nga, no? Sana pati health, lahat-lahat. Sana all areas of your life ay maaliwalas pagdating ng March. Yun naman, magiging happy ka naman, well. Ibig sabihin, magiging okay naman yung mga bagay-bagay, no? Pagdating ng March at least. Sa April, yun lang. Okay ka, happy ka. Pagdating ng March sa April naman, may mga ipag-aalala ka. Oh, worries, fears, and tense situations. Baka maraming stress. May bagay na magpapa-stress sa'yo, magpapa-fear or worry. Okay? Kung ano man mga bagay o sitwasyon o tao yung ma-encounter mo na magdudulot sa'yo ng ganyan. Pero may mga reconciliation dito. Oh, kung nagkaroon man ng mga conflict, isa na yon yung daga. February, o yan. Kasi sa February, may hindi pagkakaunawaan, conflict between friend or family. So, bandang April, magkakaayos-ayos. Yun yung nafe-feel ko. No? Kung may mga magkakabatiman dyan, magjo-join uli, magiging mabubuo uli, magkakaayos, ayan, mga bandang April. Mag-persevere ka lang. Kung may mga tense situations man dito, problems, fears, worries, challenges, huwag ka lang susuko. Okay? Huwag ka lang susuko. Ma-overcome mo rin yung mga yan. Kung ano man yung mga kakaharapin mo na yan na challenges or problem. Bandang Mayo, trust your intuition about something, Pisces. Alam ko yung mga Pisces, may mga gifted dyan. Malakas ang intuition ninyo. So, kung may mga kutob-kutob ka, malakas yung pakiramdam mo about something, bandang May, trust your intuition. Okay? May mga family matters. Ano ba to? Ang dami mong family matters, Pisces. January pa lang. Hanggang Mayo ito. January, February meron. Tapos May uli. Okay? May mga bagay dito na importante tungkol sa family. Kung ano man yan. Sana naman hindi problem, ano? Wow, may happiness sa iyo. Okay? Ano ba to? Bandang March at saka May, may mga magdudulot ng happiness sa iyo. Oh, 'di ba? Sa romantic side man yan o hindi, basta may happiness, no? March and May. Pagdating ng June naman, problem sa pera, o ingat-ingat sa gastos, budget bago dumating ang June, para pagdating ng June, magkakaroon ka man ng financial pinch ay hindi ganun kasama. So, possible lang na may mga may encounter na problem sa pera by June. Meron nga lang spiritual love o malalim ite. So, kung makaka-experience ka man ng love by June, this is something na very spiritual. Okay? Whether this is friendship or romantic, this is spiritual. Deep kind ng love.
And merong guaranteed success sa iyo sa June. Wow, congrats Pisces. Kung ano man yung maa-achieve mo, magiging successful ka kung ano man yung bagay na iyan. Guaranteed, take note. Oh, parang sure, sinasabi dito, parang sure na magiging successful yan bandang June. Kung ano man yarn. And sa July mo, huwag masyadong greedy ha. Wag yung maghangad ng sobra-sobra. Yung pagiging greedy, marami yung bagay. Hindi lang sa material yung pagiging greedy. Hindi lang sa hindi lang sa pera, alam mo yun. Marami, basta parang may tendency na maging greedy ka. Kaya yun, parang ina-advise ka. Wow, ang ingay naman ng aso. Tignan na natin ano pa sa July. Pera. Wow, possible na may money pot na naghihintay sa iyo. Opportunity na makahanap ng steady source ng income, stable source ng income, pera. Okay? So, sana mahanap mo yan. Bandang July, merong money pot na, awaiting for you, o, diba? Kung mahahanap mo, kung siswertihin ka, ito na yung source ng income na maganda. And, pwedeng maging stable, pang matagalan. Uy, may friend ka na mamimiss ka or makakaisip, makakaalala sa iyo bandang July. Yan. Pwedeng nasa abroad, no? Baka magparamdam sa iyo yan, o bumulaga. O, diba? Bandang August mo, uy, victory. On some endeavor, hindi naman sa lahat ng bagay makukuha mo, pero may mga bagay na makukuha ka, no? Magwawagi ka sa ibang bagay. Success, o diba? Yan yun. At least meron. May matatanggap ka rin bandang August, kung ano man yan. Pwedeng regalo, o kung hindi man ito regalo, basta kung ano man ito may marireceive ka, material man yan or hindi. May magigain, may matatanggap, at may short journey ka. Physical or mental. Ibig sabihin, may pagdadaanan ka bandang August. Pwedeng physical or mental, Pisces. Okay? Maging strong ka lang dito. Kung ano man tong pagdadaanan mo. Yan. Pero short, hindi sinabing short journey, basta may pagdadaanan ka bandang August. Challenge man yan, physical, mental, at least. Importante dyan, ma-overcome mo, mapagtagumpayan mo yung pagdadaanan mo, no? September. Okay, may wise person dito. Maaaring magbigay ng advice sa iyo, kung sino man yan. Wise person naman daw, at least yung advice niya sa tingin ko. Dahil wise siya, siguro naman useful itong advice niya. O, diba? Whether bibigay niya sa iyo unsolicited or ikaw mismo yung hihingi ng advice dito sa wise person yan. Pleasure with a close friend. Baka yung friend mo, oo. Siyempre, may malasakit sa'yo. Bukod dun, kung wise talaga tong person mo, experience siya dun sa bagay na iyon, no? Maaring ma-advise ka niya dun. Okay? Uy, may mga bagay na humaharang doon sa goal mo or gusto mo mangyari. Bandang September. Someone is trying to come between you. Someone, tao ito. Tao ito. Kung sino man to.
pumipigil, humaharang dyan sa dun sa gusto mong mangyari. Dun sa tina-target mo or ginugol mo o gusto mong mangyari, no? Sino kaya yung epal na yan? Short journey. May journey ka na nga dito August, may journey ka na naman ng October. Pero yung journey mo kasi ng August is more on physical and mental. Pero ito namang October pwedeng actual na travel. Okay? Short trip ito. Sabihin mo na, panandalian lang. Kung alis ka man, kung mag-travel ka man, hindi ka naman mag-stay doon ng matagal. Pwedeng overnight, pwedeng ilang araw lang o ewan, no? Basta may short journey ka, October. Meron ka ring makaka-deal na lalaki, mas bata sa iyo. Yan, dealings or relationship daw with a younger man, romantic man o hindi. Romantic friendship or kung ano man. Oy, prepare mo na ears mo kasi bandang October, may good news. Pisces, ito na yung pinaka-aabangan mong magandang balita, kung ano man yan, o October. Ihanda mo na yung mga tenga mo sa good news. At kung gusto mo umalis sa isang sitwasyon or kinalalagyan, by November, ayun yung opportunity mo na ialis yung sarili mo doon. Sitwasyon man yan o lugar. Kung gusto mong umalis, ito na yung time by November. May mga temporary na bagay na may encounter, kung ano man to. Kung ano man to sitwasyon na to, pagdadaanan mo, darating sa iyo November, panandalian lang. Yan, hindi yan magtatagal. Okay? Kaya kung pangit man yan, at least yung pangit na sitwasyon na yan, hindi siya magtatagal at meron kang pag-akyat toward success. May success ka ng August, bandang November, meron pa rin. November 2024. Yan. Umaakyat ka sa ladder. This is leveling up. Whether sa career mo man yan o sa mga personal na bagay about you, meron kang pagle-level up. Glow up, level up, pag-advance. So, diba? So, pwedeng iba sa inyo, aakyat kayo ng position sa career. Okay? Pagdating naman ng December mo, may mga mababagal dito. Ayan, bagong, no? Pero at least, kahit mabagal man yung, pagkilos nito, Pisces, ang importante kumikilos. Kung ano man to. Sitwasyon, project, goal, kung ano man. Umuusad siya, mabagal nga lang, Pisces. So, pwedeng naiinip ka, pwedeng hindi ka ganun ka-happy, pero at least, nire-remind ka nung pagong na kahit mabagal yung pag-usad, meron pa rin. Okay? Gumagalaw, at least gumagalaw, nagmo-move forward, no? Possible na magkaroon ng depression, anxiety, and worry dahil sa pag-iisip sa isang tao, kung sino man to. Kakaisip dito sa isang person na to, nagwo-worry ka masyado. Okay? So, iwasan mo yung mga sobrang pag-iisip ng ganyan tungkol dito sa person na ito. No? Kasi naapektuhan yung health mo. Bandang December yan. And may aalis na person sa buhay mo. O baka yun, laman ng pag-iisip mo. Dahil siguro may aalis na person. Kung sino man yan. Romantic man ito, friendship or what. Basta may person na posibleng umalis sa buhay mo by December bago matapos yung year 2024, o diba? At yung mga nakuha ko, Pisces, January to December ng 2024 mo. Kung nagustuhan mo itong reading na to, don't forget to like and share. At kung meron mang magkatotoo dito, mag-resonate sa iyo, mag-leave ka ng comment dito sa ating video. I wish all the best, Pisces. Take care, good luck, and God bless.